Hello guys! Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang pinakamalaking tools na maaaring makatulong sa mga negosyo at ito nga ay ang Zoho One. Ang Zoho One ay isang all-in-one na suite ng mga business applications na kayang i-automate ang iba't ibang processes ng mga negosyo mula CRM, finance, project management hanggang sa customer support. Nandito na lahat. Dito sa video na ito ay pag-uusapan natin ang built-in integrations na mayroon ang Zoho CRM o ang Zoho One. So dito ay i-integrate natin ang CRM sa iba't iba pang mga Zoho applications tulad ng Zoho Books, Zoho Projects at Zoho Desk. Pumunta lamang tayo sa settings, sa marketplace, makikita natin yung Zoho, click natin yan. And then nandito yung iba't ibang Zoho applications na pwede mong i-integrate sa Zoho CRM. Example, unahin natin ang Zoho Finance Suite. Ang Zoho Finance Suite ay binubuo ng Zoho Books, Zoho Expense, Zoho Subscriptions, at Zoho Invoice. Click natin yung Setup Now. Books, Invoice, Billing, Expense, and Inventory. Click Setup. Pumili ng organization. So, minsan ang isang account ay mayroong different organizations kasi involved yung account na yon or yung owner sa iba't iba pang mga CRMs or iba pang Zoho One applications at sila ay user din doon. Click ang next. So, dito ay mayroong issue at pinakita na yung currency ay hindi match. Kailangan nating ayusin. Para magawa yon ay kailangan nating iset yung currency ng CRM na match dito sa Zoho Books. So, yung currency nito ay AUD. So, makikita natin dito sa currency niya ay AUD. Then, dito naman sa currencies, pagpunta nyo na sa top company settings, then currency, ito kanina ay USD. So, ginawa ko na siyang AUD ngayon. So, punta na ulit tayo sa integration ng Zoho Finance Suite. Ito. So, organization, click next. Then, kung mapapansin nyo na ayos na yung error niya. Okay, so dito ay pipiliin natin kung ano ba yung mga applications pa na isasalin natin sa integration. So, yung Zoho Expense and Expense Report, ito ay para lang sa mga expenses. Usually, ito ay yung account na ipinibigay sa mga employees kapag sila ay, example, ang business mo ay cleaning services. So, grupo ng maglilinis yun, meron silang isang team leader, and then sila yung naggagawa ng expense report at yun ang mga expense report na ginagawa nila ay pupunta sa Zoho Books for accounting. So, wala silang ibang app na hawak kundi yung Zoho Expense lang. Hindi nila makikita yung mga invoices, mga sales order, tanging expense lang yung kanilang hawak. Doon sila mag-i-scan ng mga resibo, doon sila mag-record ng mga travel expenses at iba't ibang mga expenses pa. So, ilagay na rin natin dito kasi gagamitin naman natin to sa Zoho projects mamaya. So, subscriptions and recurring billing. Ito naman yung mga sa mga plans, subscriptions, example, internet service provider yung business. So, monthly yung subscription mo, magbabayad ka para maging automated yung pag-send ng invoices
at yung pagbayad mo. So ito naman yung application na dapat mong gamitin. So ang Soho subscription, dati ginawa na siyang Soho Billing ngayon. Then ito naman yung inventaryo, yung inventory. Yan yung mga kung ang business mo ay mga warehouse, then may mga products ka for inventory and purchase order, and then mga shipments, ayan, nandiyan na yan lahat. So yan yung purpose ng Soho inventory. And all of this ay integrated lahat yan or sinasakop yan ng Soho Books. Ang halos lahat ng yan kasi though sa Soho Books wala silang mga shipments, yung mga expenses at saka yung mga income doon, pupunta naman siya sa Soho Books for accounting. Next tayo. Yan. Dito tayo sa synchronization settings. Ano ba yung paano bang synchronization yung gagawin natin dito? Medyo mahaba yung process na to siguro. Gawa pa tayo ng ibang parts ng tutorial. Mukhang ang kaya lang nating magawa ngayon ay sa Soho Finance Suite. So, ito sa contact settings, kailangan lang nating ayusin yung mapping. Accounts or contacts or accounts and their contacts. Kung big business or B2B yung gamit or yung client mo, I suggest na mag-accounts ka. Kung example, yung businesses with yung masyadong maraming tao yung gumagalaw doon sa B2B rin siya pero yung kabilang side may mga different contact person siya. Example, ang business mo ay napakalaking hardware and then yung sa kabila naman na business, sila yung mga contractors. So yung contractors may different areas pa yan. Like example, sa kabilang side, ito yung mga gumagawa ng structure. So yung si contact person A sa kabilang side ay gumagawa ng mga structure or kabuuan ng let's say ng bahay, and then si contact person B naman, siya naman yung sa mga interior designs. So magkaibang contact person pero nasa loob sila ng isang company, and then pag magsasend kayo ng mga purchase order, so ibang tao yung kausap mo. So better na accounts and their contacts. Pwede rin namang contacts lang. Usually sa mga nahahandle ko ng mga small businesses, contacts lang yung ginagamit. Pero sa tutorial na ito, ipakita natin yung accounts and contacts, and then dito ano yung view ng accounts mo. Mas maganda siguro all accounts, and then sa contacts view ay all contacts. And then in case what needs to be done on Finance Suite when when the same record is modified to both sides, so you have the option to overwrite or skip. Pag clone kasi medyo mahirap na maraming issue yan for most of the clients kapag sabi nila, bakit ang daming contacts dito sa module na to, dapat hindi. So much better siguro kung overwrite na lang and mas updated yung last one. Ayan. And then wag natin kalilimutan na to include contacts if they are not associated in any accounts. Okay? So that's why very important kung anong klase ng business yung hinahandle natin. Kasi example, hindi naman pala involved sa isang company yung tao na yun. Siya lang talaga yung gumagawa. Wala siyang
kumpanya, dun ka rin nakikipag-transact. So, isama natin siya sa synchronization. And then dito, eto na yung mapping natin. So, company name, account name, payment terms. Kung may payment terms kayo sa Soho CRM niyo, ilalagay niyo na rin. Okay, so kung wala, hindi na natin siya ilalagay. So, price list, ayan, kung mapapansin niyo, wala yung mga field na 'to kasi bago lang yung account natin. Hindi natin nilagyan ng mga fields na magma-match dito sa finance. Kasi ibang tutorial na yun. Ayan, nag-automatic mapping na yung mga pwedeng i-map. And then, kung meron kayong mga custom fields pa, pwede nyo ring i-map. So, ito naman yung sa contact and contact persons. Ayan siya. So, ito, hindi mo palitan kasi yan ay mandatory sa CRM. Kung mapapansin nyo, by default ay last name ang mandatory. Hindi mo siya pwedeng ma-delete kasi yan ang system default. So, ganun din. Click na lang tayo. Ganun din naman sa vendors. Sync natin sila kasi malaki din ang role na ginagawa ng mga vendors natin. And sila yung supplier. Supplier sila. Diyan tayo umu-order and then gagamitin mo. Example ng business mo ay construction and then you will contact the different vendors para sila naman yung bibilhan mo ng mga items na gagamitin sa business. And then, yun sa business perspective, meron silang mga terms and conditions, payment terms. Yun, medyo lumalayo na yung sinasabi ko. And then, tuloy na lang natin to. Company name, vendor name, siguro mas maganda kung company. Magkakaroon kayo ng company name sa CRM. So, for this, ayan, kasi nalagay daw siya ng twice sa mapping. Siguro alisin natin to. Ayan. So, yung nandito na lang, tingnan natin dito. Wala siya eh. Okay. So, pwede naman kayo mag-add ng custom fields sa vendors module. Nandito siya. Sana yun, ayan. Ayan. So, punta lang kayo ng settings, modules and fields, and then, yun, i-add na yung mga fields. So, discuss natin siya sa sunod na tutorial or sa iba pang tutorial. Then, tulad ng dati, save lang natin. Then, mukhang sa part 2 ng video na ito ay i-discuss natin kung ano yung beauty ng built-in integration na ito. So, product type, mukhang wala din siya kasi hindi siya nag-automatic map. Pwede nyo rin idagdag yung field na yun sa products module. So, i-click na lang natin ulit. And then dito, sa site na ito naman yung automation ng konti. So, whether you like to create a quotation, let's say meron kang draft ng quotation mo, and you want to push it to Soho Books, ayan, let's say na-close mo na, depende sa isa-set mo dito. If the stage is proposal and quote, and then magagawa siya ng quote sa Soho Books. Base rin dun sa nasa quotes module mo. O yeah. And I think this is not really important kasi pwede naman nating itago yung mga quotes, itong quotes module, sales order, at gamitin na lang natin yung ito siya, what would you like to do with the CRM native inventory modules?
So, ito yung quotes, yung sales order, purchase order. So, meron sila nito. Mas maganda na hindi na siya gamitin kung, una, hindi masyadong maganda ang invoice ng Soho CRM or yung template, pero mas madali siyang gamitin, ah, in terms of colors kasi, mas madaling ipalitan yung templates at mayroong mga built-in templates ang Soho Book, yung invoices. So, dito, say for example, gagawa ka ng quote, siguro sa ibang tutorial pakita natin yon. Makikita niyo yung difference ng itsura ng quotes na gawa sa Soho CRM and yung quotes na gawa sa Soho Books. So may mga projects ako dito na pwedeng ipakita. Sana kung mayroong permission tayo sa client, pero medyo sensitive yun, baka i-block din ng YouTube. Okay, so i-hide na lang natin yung native modules and then click. Anong mangyayari kapag nakatago na sila? Ayan, so successfully integrated na. Okay, so i-click na lang natin yung home and then refresh tayo. Okay, sana napansin niyo may lumitaw dito sa side na 'to na notification. Hindi ko na nabasa. Ayan, so andito pa rin pala siya, napahiya pa ako. So andito pa rin pala siya, pero pwede mo na siyang hindi gamitin kasi meron ka na ngayong Soho Finance module. At dito sa Soho Finance module, dito ka pwedeng magawa ng mas magandang estimate, mas magandang, ayan example, yung customer name mo kukunin mo dun sa contacts na yun or kung business siya, sige sa account natin padaanin. Ito si King Sample, ayan siya. And then, deal name, may deal name ba ito? Ayan, meron siyang deal name. So yan ang mga samples na mismong gawa ng Soho CRM. So, reference, kung meron kayong reference, 1, 2, 3, 4, expiration date. Kung i-accept nila o hindi, say for example, this is only valid until, yan, October 2. And then, project, wala pa tayong nakasign na project kasi hindi pa integrated ang ating Soho project. So, mas maganda siguro sa next video ay pakita natin yung Soho projects integration and then pakita na rin natin kung ano yung magagawa nito.